Keep on the firing line. Keep on the firing line. Time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Keep on the firing line. Time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Naalala ko yung kanta na yan. Alam ko, una ko yung narinig dun sa unang pastora na inabutan ko sa Wesleyan Church Ariento, Madam Merly Subong. Keep on the firing line. Makita natin doon na time is getting short, Jesus coming soon. Keep on the firing line. Kumaga sa ating buhay Kristiyano, kailangan nandun yung consistency sa ating buhay pananampalataya. Isa sa pinakamatinding current issue ngayon ay ang doomsday clock. Ito ay dineklara ng mga experts na ang doomsday clock ay nasa 85 seconds na lang before midnight, before global catastrophe o yung pandaigdigang sakuna o pagkasira. Kasi nga nandiyan ang banta ng nukes, climate change, etc. Paki-search na lang po yan para mas maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng doomsday clock. Pero isang bagay na makikita natin doon, napakalapit ng 85 seconds before midnight. Kasi even experts alam nila na ang mundong ito ay talagang diretso sa pagkasira. At tayo bilang mga Kristiyano o hindi ka man Kristiyano, are we ready to meet the Lord? Sakali ba na dumating ang Panginoon, ay handa tayo sa pagsalubong sa Kanya. Sa oras na ito, pag-usapan natin yung 10 dalaga doon sa Matthew 25. Merong 10 dalaga naghihintay doon sa lalaking ikakasal. Nandun sila para tanglawan yung lalaking ikakasal, yung groom. Merong 5 matalino, merong 5 hindi. Yung 5 matalinong dalaga, bukod sa torch, kasi ang torch nila ay yun daw yung magsisilbing ID nila para papasukin sila sa kasalan. E syempre, lahat sila 10 may torch o may ilawan. Yung 5 matalino, bukod sa langis dun sa torch, meron silang extra oil para sa kanilang torch or sa ilawan nila. Ngayon, siguro ang usapan 8 p.m. for example, kaso naging 9, 10, 11 hanggang sa naging madaling araw, na-delay yung dating ng groom. Siyempre, inantok marahil, nakatulog. Siyempre, habang nandun sila, nakasindi yung torch, kumukonsumo ng langis. Eto na, dumating na yung time na dumating yung groom. Ang sabi doon sa verse 6 ng Matthew 25, ang passage natin ay Matthew 25, 1-13. In verse 6, ngunit ang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Siguro nagulat ang lahat. Nagpanik kasi nandiyan na yung dumating na yung groom. Kailangan na nilang salubungin. Kaso, yung 5 hindi matalino, naubusan ng langis kasi
wala silang ekstrang dala. Humihingi sila ngayon doon sa 5 matalino na may extra. Hindi sapat sa atin ito, bumili muna kayo. Kaso nung pagbili nila, saktong pagdating ng groom. At sinarado ang pintuan. Napagsarahan sila. At nung kumakatok sila, sabi, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Ang parable na ito, lalo na yung verse na ito ay nakapangingilabot na ikaw ay mapagsarahan sa pinto ng isang kasalan, or metaphorically speaking, pagsarahan ka ng kaharian ng Diyos. Nakakalungkot na merong mga tao na hindi handa sa pagdating ng ating Panginoon. Dito makikita natin na dapat consistent ang ating buhay Kristiyano. Always be prepared. Para sa kung ano man ang mangyari, kunin man tayo ng Panginoon o dumating man ang Panginoon, ay nakahanda po tayo. Itong parabolang ito ay marahil isang paalala para sa ating lahat na naglilingkod, naghihintay sa Panginoon, na lagi dapat consistent ang ating buhay Kristiyano. Marahil yung 5 nakampante. Okay na siguro ito. Sapat siguro yung langis ng ilawan namin para hanggang sa dumating yung lalaking ikakasal. Marahil ganun yung mindset nila. Kaso nga nagkaroon ng delay. Diba? Naubos yung langis, walang extra. Pero yung 5 matalino, may extra bukod sa ilawan nila. Kaya doon makikita natin yung kahandaan ng 5 matalinong dalaga. Sa buhay Kristiyano natin dapat ganun din po tayo. Laging handa, matalino sa ating buhay pananampalataya. Kasi mahirap mapagsarahan ng pintuan ng kaharian ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon, hanapin natin yung mga steps para lagi tayong maging handa. Maglingkod sa Panginoon, manalangin, magsimba, gumawa ng mabuti, humayo. Gawin natin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon para ano man ang mangyari, kasama tayong papasok sa kaharian ng Diyos. Sana ang munting devotion na ito ay magsilbing paalala sa bawat isa sa atin. Kasama po ako na laging maging handa. Maghandaan ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Dahil hindi natin alam kung anong oras, anong araw, ang kanyang muling pagparito. Sa Diyos ang papuri. God bless everyone. To God be the glory.